Una sa lahat, kuha yan ang aktwal na pag-rescue sa mga natrap sa elevator sa Iloilo. 7 empleyado ng DILG nasa loob. Kung paano sila nasagip, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Senate President Tito Soto kwinestyon ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara Duterte. Tila ginawang impossible dream raw ang pagpapa-impeach. Pangulong Bongbong Marcos, tutol daw na ideklarang persona non grata ang mga Chinese diplomats kahit inaatake nila ang mga opisyal ng gobyerno. Mga pribadong sasakyang may 10 o higit pang sakay, pinag-aaralan kung papayagan sa EDSA busway. Baka raw kasi dumami ang kolorum. Bangkay ng batang natagpuan sa Tarlac, kumpirmadong anak ng pinatay ring babaeng pulis. Ang mag-ina, nakapagbenta pa raw ng sasakyan sa halagang halos ₱250,000 bago biglang nawala. Lalaking hinalay umano, nanlaban at ginilitan ang nang-abuso sa kanya. 6 na pulis Maynila nasangkot sa pagnanakaw at pambububog sa mga residente sa Makati City. Formal lang silang pahan ng reklamo. Sisibakin din sila. At sa ating pabaong pampa-good night, ang birthday na tumatawid sa ibang bansa sa pamamagitan ng portal. Kinumpirma ng padre de pamilya na anak nga niya ang bangkay na natagpuang nakabalot sa tape at plastic sa Tarlac. Nauna nang natagpuan ng babaeng pulis na ina ng bata. Huli raw silang nakita matapos makapagbenta ng sasakyan sa halagang halos ₱250,000. Nasa frontline, ang balitang yan si Gary De Leon. Sa malawak na kalamansi farm na ito sa Barangay Maluid, Victoria, Tarlac, tumambad ang bangkay ni John Ismael Mollenido. Siya ang anak ni Police Senior Master Sergeant Dayan Mollenido na una nang nakitang patay sa Pulilan, Bulacan noong January 24. Balot na balot ng plastik mula ulo hanggang paa ang bangkay ng bata. Mag-aalas 3 ng hapon kahapon nang makita ng isang trabahador na nagtatabos ng damo ang bangkay. Parang namamasa-masa na, sir, kasi yung sa loob niya nakita ko kapon, itim na parang garbage bag. Pero sa ibabaw niya nakapusupot pa rin ng plastic na puti na Hindi naman packing tip na kulay brown yung puti. Kung dadaan ka dito sa ibabaw na irigasyon na ito, hindi mo po maamoy yun. Kasi balot na balot po siya talaga ng plastic. Actually, yung pagkakarap, maayos yung pagkakarap kasi hindi naman, kahit malapit na kami doon nung pinuntahan namin, hindi na yung maamoy. As in, walang odor na talagang maamoy siya kahit ganyan kakalapit. Kasi nakabalot nga siya ng plastic mula baba hanggang sa ulo. Dumating din kagabi sa lugar ang tatay ng bata at positibo niyang kinilala ang bangkay ng anak. Sana mabigyan ng hustisya yung gumawa, mapanagot yung gumawa. Yun po, nalungkot kasi hoping pa na buhay siya . Hindi naman ako naniniwalang nangyayari yun sa kanya. Pero ganun pa man, yun po, nakakalungkot. January 16, huling nakitang buhay ang mag-inang Dayan at John Ismael. Nakipagtagpo sila noon sa isang ahente ng sasakyan na si alias Pia. Si Pia ay inaanak din ng pinatay na pulis. Kwento raw na nakabili ng sasakyan. Nagbayad raw siya ng ₱450,000 na cash kay Dayan. Agad din daw siyang umalis, dala na ang nabiling sasakyan. Matapos maibenta ang sasakyan ay hindi na muling nakita ang mag-ina. Sa ginawang luminol test ng SOCO sa bahay ni Pia, nakita na mga pinaniniwalaang bakas ng dugo ng tao sa banyo, lababo at drainage. Patuloy pa ang pagsusuri para malaman kung saan nanggaling ang umano'y dugo. Meron daw po itong traces of blood. Pero yun nga po, for confirmatory pa ito kung ito ay human blood. And based din po sa pag-verify namin, mga 7 to 14 days pa daw po ito lalabas yung results. Patuloy ring hinahanap ang mga personal na gamit ni Dayan tulad ng bag at cellphone. Tama na isang bala sa ulo ang sinasabi ikinamatay ni Dayan habang asphyxia by suffocation o pagkawala ng oxygen ang posibleng ikinamatay ni John Ismael. Maaari raw na sa bahay ginawa ang krimen bago itinapon sa Bulacan at Tarlac ang bangkay ng mag-ina. Sinubukan namin kunan ng pahayag si alias Pia sa bahay nito sa Novaliches. Hindi siya lumabas ng bahay pero itinanggi niya na may naganap na krimen doon. Nagbigay na ho ako ng statement, pwede niyo po kunin sa Station 4. Wala ho dito nangyayari ganon.
Sa salaysay ni Pia sa QCPD Station 4, sinabi niyang umalis na ang mag-ina sa kanyang bahay matapos ang bentahan ng sasakyan. Huling beses niya raw itong nakausap noong January 17, kung saan daw sinabi ni Dayan na nakitulog sila sa isang kaibigan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mala sindikato raw ang galawan ng mga pulis Manila na naaresto sa Makati City. Naharap na sila ngayon sa dismissal sa serbisyo. Nasa Frontline balitang yan si Brian Castillo. Magkakasunod na dumating sa tanggapan ng National Police Commission ang mga biktima ng 6 na pulis Manila na nadakip sa Makati dahil sa pagkakasangkot umano sa robbery hold-up. Reklamong administratibo ang isinampa nila laban sa mga pulis. Isa sa mga biktima, kinuwento kung paano raw persahang kinuha ng mga parak ang kanyang maleta at wallet nang pasukin ang kanyang bahay sa Makati. Tinutukan nila ako ng baril sa mukha, pinadapa, nagpakilala mga pulis, at tinalian yung mga kamay ko at kinasahan ng baril nila sa ulo. Sinabi na huwag akong titingin. Sabi naman ng isa pang biktima, bigla raw pumasok ang mga pulis sa bahay niya at hinanapan siya ng droga. Pero kalaunay, pinagnakawan lang pala siya. Sigaw na po sila, may droga daw, asan daw yung droga. Yun lang po. Tapos may tahimik na po sila. Paglingon ko po, wala na yung cellphone ko. Wala na rin sila. Habang ang isa pang babaeng complainant, inaresto lang daw basta at pinatutubos sa kanyang mga kaanak para makalaya. Kinaladkad po ako pa sakay sa motor nila. Tapos dinala po nila ako sa isang barangay hall po yun eh. Tapos tinawagan nila yung anak ko, humingi sila ng 50K. Kasi daw po kung hindi magbibigay yung mga anak ko ng 50K, ikukulong daw po nila ako. Nangyari raw ang mga insidenteng ito sa magkakaibang araw at lugar. Klaro-klaro kung sindikato to. The mere fact na sama-sama sila, alim sila, nag-ooperate sila sa ibang lugar na walang koordinasyon, hindi naman talaga police operation na ginagawa nila, kundi pagnanakaw sa kapwa-tao nila. Imbis na mag-serve and protect, purwisyo pa sila. Talaga sindikato sila. Iniimbestigahan kung ilan sa mga dinakip na pulis ang sangkot sa iba pang kaso. Nahaharap sila sa reklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer na mabigat ang parusa kapag napatunayan. Ang mga ito, Multiple complainants, gumagamit ng baril, may CCTV, yan pa pag-uusapan natin dito. These policemen are up for dismissal. nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Tila impossible dream na raw ang pagpapa-impeach sa isang opisyal dahil sa mga bagong requirement ng Supreme Court kasunod ng pagdeklarang unconstitutional sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang aking report. Unang pasalamat ko sa Diyos. Pangalawang pasalamat ko ay sa mga abogado na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso ng proseso ng impeachment ng House of Representatives. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos pagtibayin ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Unanimous ang desisyon dyan ng mga maestrado at hindi na pwedeng iapila pa. Nasa The Hague, Netherlands ang bise para dalawin ang nakakulong niya roong ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kwento ni VP Sara, hindi pa alam ni Digong na nanalo siya sa kaso. Hindi ko na binanggit sa kanya dahil ayoko na pag-usapan yung impeachment. Sa ngayon, tuloy-tuloy raw ang kanyang kampo sa paghahanda lalo't may mga panibagong reklamong impeachment na niluluto laban sa kanya. Posibleng isampa ang mga ito oras na mapaso ang one-year bar rule sa February 6. Pero ang usaping impeachment, tila impossible dream na raw ngayon, ayon kay Senate President Tito Soto. Impeachment now is an impossible dream. It's very disappointing. Ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. Mas pinahirap daw ng Korte Suprema ang impeachment process. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, dapat sa draft pa lang ng Articles of Impeachment, meron na agad sapat na ebidensya. At dapat ang mga ebidensyang yan ay naipamahagi sa lahat ng miyembro ng Kongreso bago pagbodohan ang impeachment complaint. Ayon kay Soto, walang ganyang requirement sa konstitusyon para na rin daw inamyendahan ng SC ang saligang batas. Bagay na tanging ang Kongreso lang ang may kapangyarihang gawin. Mungkahi ng Senate President, What we can do is meet with them
Congress, House of Representatives. Okay. Pag-uusapan lang yung issue pag-usapan namin yan. Kasi ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Base sa 1987 Constitution, bukod sa presidente at vice-presidente, impeachable officials din ang justices ng Supreme Court, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Tanong tuloy kay Soto, posible bang naging ganoon ang desisyon ng mga maestrado para na rin mahirap silang ma-impeach? Mahirap magbintang pero that's a possibility. Suporta ako doon ako sa sinasabing impeachment should not be abused. Suportado ako doon. Pero hindi. Power should not be abused. Sabi ko nga, legislative overreach . Wala naman silang karapatang baguhin ang konstitusyon . Para naman kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat tanggapin at igalang ang desisyon ng SC kahit pasang-ayon o hindi at kahit mali o tama ito. Hindi raw tinawag na Gods of Padre Faura ang Korte Suprema para lang sa wala. Para naman kay Senator Amy Marcos, nanalo ang rule of law. Paalala raw ito na kahit sino pa ang makapangyarihang nasa likod ng impeachment complaint ni VP Sara, no one is above the Constitution. Nabago ng desisyon ng Korte Suprema ang matagal ng tradisyon at patakaran sa Kamara kaugnay sa proseso ng impeachment. Partikular na ang ibig sabihin ng session days na pinasimple bigla ng SC. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa desisyon ng Supreme Court na idineklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, tila binabago nito ang patakarang nakasanayan na sa Kamara, partikular ang kahulugan ng session days. Base sa House rules, ang one session day ay ang simula ng call to order hanggang sa matapos o i-adjourn ang sesyon kahit pa ilang araw lumipas. Pero ayon sa Korte Suprema, simple lang yan. Ang one session day ay isang araw. And that has long been the definition of a session day. So doon tayo medyo magkakatalo. Sabi ni Justice Committee Vice Chairperson at Assistant Majority Leader Bel Zamora, pag-uusapan nila kung paanong masisiguro na hindi nagbabanggaan ang House rules at ang SC decision. We will try to harmonize what we have now and what we read in the resolution of the Supreme Court. Maging ang dating Justice Secretary at ngayon Congresswoman na si Laila De Lima, nababahala sa magiging pagbabago sa proseso ng impeachment bunsod ng desisyon ng Korte Suprema. Mabuti naman daw ang layunin ng SC, pero masyadong nag-focus sa proseso at hindi sa bigat ng aligasyon. This sets a very dangerous precedent that weakens separation of powers by transforming impeachment from a political safeguard into a judicially managed process contrary to the design and spirit of the Constitution. Ganito rin ang sentimiento ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Ito yung pakiramdam ko na talaga namang nakababahala dahil nagiging relief at nagiging parang escape route yung ganitong mekanismo na nangyayari ng mga naabuso sa kapangyarihan. Sa kabila niyan, nanindigan ng mga kongresista na malinaw na hindi inaabsuelto ng SC si VP Sara. So wag po natin isipin na walang sala o walang ginawang masama ang ating Vice President. Dahil dyan, maaari pa rin maghain ng panibagong articles of impeachment laban sa bise. Hanggang sa February 5 pa ang one-year bar rule. Pagkatapos niyan, handa raw maghain ng reklamo ang grupong Makabayan. Ang tanong naman ngayon, may epekto ba ang ruling ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Iba po yung proseso naman nito. This is under the first mode of impeachment, whereas the impeachment last year of the Vice President is under the second mode of impeachment. So wala naman pong mababago. Ang impeachment complaint ni VP Sara ay yung fast track mode o yung 1/3 ng mga kongresista ang nagsampa ng reklamo.
Habang yung mas mahabang ruta na inihain ng mga private citizen ang daraanan ng impeachment complaint laban kay PBBM, dadaan ito sa Committee on Justice at doon gugulong ang pagdinig bago pagbotohan sa plenaryo saka iaakyat kung sakali sa Senado. Sa Lunes, February 2, mag-uumpisa ang pagtalakay ng impeachment complaints laban kay PBBM. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Dinepensa ni Senate President Tito Soto kung bakit pinalitan si Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Foreign Relations Committee. Dumarami na rin daw kasi ang nakabinbin sa komite na dapat ng aksyonan. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Merimon Reyes. Senator Amy Marcos out, Senator Erwin Tulfo in. Ganyan ang mangyayaring balasahan sa chairmanship sa Senate Committee on Foreign Relations. Paliwanag ni Senate President Tito Soto, itinuturing na major committee ang foreign relations, kaya miyembro ng majority bloc ang dapat humawak nito. Matatanda ang napunta sa minorya ang senadora matapos ang rigodon sa Senado noong 1 taon. Paglilinaw ni Soto, walang kinalaman ang desisyon sa hindi pagpirma ni Senator Amy sa ipinasang resolusyon ng Senado. Laban ito sa pambabatikos ng ilang opisyal ng Chinese Embassy sa ilang government officials. Dagdag pa ni Soto, dumarami na rin ang mga nakapending na importanteng treaties at agreements sa komite. Dahil dito, napagdesisyonan nilang ibigay na ang Committee on Foreign Relations sa mayorya. Tama-tama, nung una kami nag-uusap-usap pa lang nung September. Even August before September, nag-uusap-usap kami. Si Senator Erwin Tulfo was already very interested in that. Hindi lang namin ginalaw muna kay Senator Marcos thinking that she might opt to jive with the majority as far as issue of foreign relations is concerned. Posibleng i-manifest na sa plenaryo sa Lunes ang pagpapalit ng chairmanship. Ibibigay naman kay Senator Amy ang Committee on Constitutional Amendments na bibitawan ni Senator Kiko Pangilinan. Pero tugon daw ng senadora. Sabi niya, nung sinabi niya na pwedeng may open yung constitutional amendments, baka yun ang gusto niya. Hindi raw siya interesado ron. Kung ayaw raw ng senadora, mananatili ang komite kay Pangilinan. Sa tanong naman kung sakaling tanggapin ni Senator Amy ang Committee on Constitutional Amendments at isulong naman ang charter change, paano raw ito gagampanan ng senadora, gayon noon pa man ay anti-chacha siya? Sagot ni Soto, Mabuti na naayon niya. sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang senadora pero wala pa siyang tugon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Merimon Reyes. Tutol si Pangulong Bongbong Marcos na ideklarang persona non grata ang opisyal ng Chinese Embassy. Sa gitna po ito ng World War ng Chinese Embassy kay Philippine Coast Guard spokesman Jay Tariela dahil sa issue sa West Philippine Sea. May mga resolusyon tuloy ngayon sa Kongreso para deklarang persona non grata or unwelcome sa bansa si Chinese Ambassador Jing Quan. Pero ito raw ang sagot ng Pangulo ayon sa palasyo. No! No ang sagot ng Pangulo. Basta ang sagot ng Pangulo patungkol sa panawagan na ideklarang persona non grata ang isang ambassador. No. Unang sinabi ng Department of Foreign Affairs na option of last resort na ang panukalang ipersona non grata ang mga opisyal. Malaki raw ang maaaring implikasyon nito. Pwede itong gawin din ng China sa ating mga opisyal. Kaya't dapat daw na pag-aralan itong mabuti muna. Umuwi muna siya. Yan ang hamon ng Malacanang kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos niyang maghain ng petisyon sa Korte Suprema. Sa petisyon kasi ni Ko, sinabi niyang biktima lang siya ng political vendetta. Sagot lang dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bumalik na muna siya at harapin na mga kaso rito sa Pilipinas. Dagdag pa ni Yusek, tinututukan ng Department of Justice ang restitution ng mga sangkot sa flood control. Kung matatandaan, una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na kailangan magbalik ni Zaldico ng higit 58 billion pesos kung gusto nitong makipagdialogo sa gobyerno. Umuwi muna siya sa Pilipinas. Wala sa history ng Pilipinas na ang mga nagkaroon ng kickback ay voluntaryong nagsole ng milyones na kanilang nanakaw. So, maganda po ito at ini-encourage pa po ng gobyernong ito na lahat ng nais na magbalik ng kanilang mga kickbacks, ibalik nyo na po. Ito ay para po sa bayan. Umakyat na sa 33 ang nasawi sa lumubog na barko sa Basilan. Kasunod ito ng 4 pang bangkay na nakuha sa maghapon.
Isa sa mga na-recover, may suot pang t-shirt na may nakalagay na Allison Shipping Lines. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Nakalobo na at nangingitim ang katawan ng lalaking yan nang matagpuan malapit sa Pilas Island sa Basilan. Halos matanggal na rin ang suot itong pambaba habang agaw pansin naman ang t-shirt itong may nakasulat na Allison Shipping Lines, ang kumpanyang may-ari ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3. Inaalam na ngayon ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima at kung kasama ba siya sa mga nawawalang tripulante ng lumubog na barko. Sa parehong isla, may 2 bangkay pang natagpo ang palutang-lutang. Paawang mga mangingisda muli nakakita sa 2 labi na agad namang itinurn over sa Philippine Coast Guard. Sa ngayon, umakyat na sa 33 mga nasawi sa trahedya. Kasunod ito ng 4 pang bangkay na nakuha ng mga rescuers sa maghapon. Tuloy-tuloy po yung ating pagkandak ng search and rescue operation, especially na hindi pa tayo pagkandak ng underwater search. Hopeful na meron pa rin tayo makita mga survivors. Maingat namang binababa ng mga tauhan ng Coast Guard ang mga bangkay sakay ng barko galing Basilan. Kabilang ito sa 11 labi na natagpo ang palutang-lutang sa dagat kahapon. Binalot na ng trapal o di kaya nasa loob na ng mga body bag ang mga katawan, lalo't papunta na halos ito sa state of decomposition. Nakaabang ang mga truck na paglalagay nito kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Tinakpan din ng tela ang mga bangkay at agad ililibing base sa relihiyong Islam. Dumepensa naman ng Coast Guard sa ilang puna kung paano nakalusot sa kanila sakaling lumabas na sobra nga ang pasahero sa nakadeklarang manifesto. We are just relying do sa sinasubmit na sa amin na passenger manifest tsaka yung Master's Declaration of Safe Departure. Si Coast Guard naman, hindi namin kayang bilangin yun isa-isa. So we are just looking during the inspection kung walang indication ng mga exist talaga na passenger. Kunyari may natutulog na sa deck o sa sahig. May mensahe naman ng pamahalaan sa Baluk-Baluk Island sa muli mga gumagawa ng kwento sa social media na may hiwagang taglay ang pagdaan sa karagatang malapit dito. Bukod kasi sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3, dito rin nasunog ang MV Lady Mary Joy 3 noong Marso ng 2023 kung saan mahigit 30 ang nasawi. I think maging grateful na din tayo sa mga lokal. Yung mga lokal natin dito sa Baluk-Baluk ay may malasakit po sa kapwa. Kasi itong area na to is dinadaanan po ng mga nagbibiyahe papuntang Sulu and Tawi-Tawi. So alam na po nila kung anong gagawin nila kung may mga ganitong pangyayari. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Patuloy ang pagluluksa ng showbiz industry. Sa pagpanaw ni Estrella Inday Barreto, ang showbiz matriarch ng Barreto sisters na sina Gretchen, Marjorie at Claudine. Idinaan sa Instagram post ni Claudine ang pasasalamat sa mga nakiramay. Aniya, kahit pa raw may gulo sa kanilang pamilya, magkakaramay pa rin naman sila sa panahon ng kanilang pagluluksa. Tila ni-reassure rin ng aktres ang yumaong ina at sinabing they will be okay. Si Marjorie naman, ipinost ang ilang clips ng happy moments kasama ang kanyang mga anak at mga magulang. October last year, nang huling mapanood si Mommy Inday sa vlog ng showbiz manager at host na si OG Diaz. 2 buwan pagkatapos niyan, na-confine si Mommy Inday. Tuluyan na siyang namaalam kahapon. Wala pang opisyal na pahayag ang pamilya Barreto sa sanhi ng kanyang pagpanaw. Nag-celebrate naman sina Eat Bulaga host Vic Soto at wife niyang si Pauline Luna ng kanilang 10th wedding anniversary. Blooming in her white dress si Pauline habang ang kisig naman ni Bossing Vic sa kanyang tuxedo sa ginanap na renewal of vows. All smiles din ang kanilang mga anak sa ceremony. Siyempre, hindi rin nawala ang Dabber Cats sa okasyon. Congratulations to Bossing Vic and Pauline! Marami pa akong showbiz scoops, kaya dyan lang kayo. Susunod, Michelle D. Sinaktan daw ng dating driver ni Lilian Ramos na nagreklamo sa kanila. Pagpapadaan ng mga sasakyang nagka-carpooling sa EDSA busway iminumungkahi. At ang cast reveal para sa upcoming movies tungkol sa members ng The Beatles. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Yan ang aktwal na pagsagip sa 7 tauhan ng DILG na natrap sa elevator ng kanilang opisina sa Santa Barbara, Iloilo. Lumusot sa lagusan na nasa kisame ng elevator ang mga empleyado. Biglang nagkaaberya ang elevator habang nasa ground floor, kaya kinailangan silang hugutin mula sa second floor ng gusali. Sa kabuuan, 1 oras ding natrap ang mga empleyado bago nabuksan ang elevator shaft at nailabas ang lahat ng sakay nito. Sinaktan daw ng dating driver ni Rian Ramos si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Nagpa-blatter pa nga raw sa barangay ang beauty queen ilang araw bago magreklamo sa NBI ang naturang driver. Nasa frontline na balitang yan, Gio Robles. Inilabas ng kampo ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D ang larawan na ito ng kanyang kanang braso. Kita ang pasa na bunga raw ng pananakit ni Totoy. Si Totoy, ang dating driver ni Rian Ramos na nagrereklamo ng torture at illegal detention laban mismo kay Ramos, D at kaibigan nilang si Samantha Panlilio. Kuha ang larawan ng magpa-blatter si D madaling araw ng January 18 sa Barangay Urdaneta sa Makati City. Ang desk officer ng barangay na si Reynan Garcia ang naka-duty ng magpa-blotter si D. Pinakita raw mismo sa kanya ng beauty queen ang mga pasa nito. Yun po, pagpunta nga po niya dito, lumuluwa po siya, gano'n, yung may pagkabalisa, gano'n. Sinaktan daw po siya nung driver niya. Sa blotter report ng barangay, nakasaad na dumulog si D para ireklamo si alias Totoy dahil umano sa nabistong pagnanakaw. Walang binanggit sa report kung ano ang ninakaw. Pero sa programang Ted Filon at DJ Chacha kahapon, may nabanggit ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption na si Boy Evangelista tungkol sa umano'y ninakaw ni Totoy. Iyon nauwi niya, no? Thinking na baka may pera nga doon. Sa complaint nga, lumalabas, ang worth ng value doon is 30 million. Kaya ito nga, may case build-up doon. What is all about that film? Pero hindi ko po na pwedeng i-disclose kung ano yung laman ng film na yon. Nauna na ring sinabi ni Totoy na pinaparatangan siyang nagnakaw ng angpaw na naglalaman ng mga pribadong larawan ni Ramos. Pero itinanggi niyang nasa kanya ang angpaw. Sa blotter pa ni Michelle D, sinabi niyang sinaktan daw siya ng driver matapos pagbantaan na dadalhin ito sa presinto. Sinabi rin ni D sa reklamo na tinangka ni alias Totoy na tumakas matapos dumaan sa bintana ng kanilang kondo at bumaba habang nakakapit sa gondola rope ng building mula sa 39th floor. Taliwas ito sa naunang pahayag ni Totoy na tumalon daw siya at nakakapit sa lubid sa 25th floor. Una nang giniit ng kampo ni Ramos at D na hindi kapani-paniwala ang salaysay ni Totoy. Pero depensa ng VACC na unang tumulong kay alias Totoy. Depende sa body chemistry ng tao, mabilis mawala yung mga pasa. Pero ang importante, yung mga internal doon sa loob. Kasi yung isang major complaint niya is pag umuubo siya, ang sakit-sakit, parang may tumutusok na buto o pain. Maybe, sabi nung nag-examine sa NBI, baka nga tumutusok yung ribs. Kanina, nagtungo sa isang diagnostic center sa San Juan si Totoy para sa medico legal. Pinaliwanag muli ng VACC kung bakit muling nagpatingin sa doktor si Totoy kahit una nang ipinamedical ng Makati City Police. May nasabi yung kapatid baka finake yung yung mga medical report. Kaya ito napaka-importante ito na ebidensya, baka hindi mag-compare dun sa finake. Muli naman iginiit ng kampo ni Ramos at D na handa silang harapin ang paratang ni Totoy. Kumpiyansa raw sila na mapapabulaanan ang umano'y pananakit at illegal detention. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Iminumungkahi ni
DA General Manager Nicolas Torre na payagang dumaan sa EDSA busway ang mga sasakyang nag-carpool. Pero maging si MMDA Chairman Romando Artes tutol dyan. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa gitna ng traffic sa kahabaan ng EDSA, mabilis ang takbo ng mga bus sa busway. Malaking ginhawa ito kay Nikki Barrientos na araw-araw nagko-commute para sa trabaho mula Valenzuela hanggang Cubao. Effective naman po siya kasi pag nakikita mo po parang mas naunahan mo pa yung mga nasa kabilang side actually na mga naka-private car. So mas Sa panayam ng programang Storycon ng One News, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na pinag-iisipan niyang ipanukala ang carpooling o pagdaan ng mga private vehicle basta marami ang sakay. Ilalagay ko sa drawing table yung mga high occupancy vehicles. If high occupancy vehicles with maybe 10 or more people, pwede nating padaanin siguro sa bus lane or special lanes na para sa kanila. Maybe that's one of the things that we can do so that ma-encourage ang ating mga kababayan na mag-carpool. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, naipanukala na rin daw ito noong 2018 sa panahon pa ni dating MMDA General Manager Jojo Garcia. Pero may problema raw ang ganitong sistema. Una, mahirap malaman kung ilan ang pasahero sa sasakyan, lalo na kung heavily tinted ang mga bintana at windshield nito. Pangalawa, pwede raw lumaganap ang kolorum dahil may mga pribadong sasakyan na maniningil ng pasahe at magpapanggap na nagpapakarpo lamang. 500 bus ang gumagamit nitong buong kahabaan ng EDSA busway. Hindi pa kasama dito yung mga ambulansya at yung mga sasakyan na authorized sa dumaan dito. Kaya sabi ng mga otoridad, kung papayagan daw na makaraan dito pati yung mga pribadong sasakyan, baka raw yung traffic dito ay wala nang ipinagkaiba doon sa labas nitong exclusive lane. Ang panukalang yan, tinutulan ng Department of Transportation. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, kapag binuksan ng busway para sa private vehicles, babagal ang takbo ng mga bus. Oppose po ang DOTR dito sa suwisyon na ito dahil nga sa ang ating prioridad ay ang panatilihin ang kapasidad ng ating pong busway. Kahit si Artes, hindi sang-ayon. Madidefeat yung purpose ng bus carousel na dedicated lane kung papayagan natin na masamahan ng pribadong sasakyan. Ganyan din ang pananaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ilang transport group. Ayon sa grupong AltoDAP, ang panukalang ito ay hahantong lang sa dati ng matrapik na EDSA. Sabi naman ng ilan nating kapatid, huwag na sana maging car-centric. As much as nakakotse ako ngayon, I still use yung carousel kapag sobrang traffic talaga. And it's much faster. Huwag na ipasok yung carpool doon. Iwan na natin sa bus yun. Pabor kami. Kasi yun namang mga private cars, malaking tulong din naman. Sa kabila nito, pag-aaralan pa ang mga solusyon kontra mabigat na trapiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Water falling for you. Ganyan ang banat ng boyfriend ni kapatid star Andrea Brillantes sa isang online post. Sa Instagram post na shinare ni Francesco Panky Capistrano, background nila ang isang waterfalls. Si Blythe nakakiss pa sa cheeks ni Panky. Nag-comment naman ng red heart ang kapatid star at pinusuan din niya ng netizens. Nasa Czech Republic ngayon si Blythe kasama sina Enrique Hill at iba pang cast ng upcoming kapatid seryeng A Secret in Prague. Aabangan natin yan ngayong 2026. Ipinakilala na ang cast ng upcoming movies tungkol sa buhay ng legendary band na The Beatles. Bawat members ng banda ay may kanya-kanyang pelikula. Gaganap si Harris Dickinson bilang si John Lennon, Paul Mescal bilang si Paul McCartney, Barry Keoghan bilang si Ringo Starr at Joseph Quinn bilang si George Harrison. Ni-reveal ang cast mula sa postcards na itinago sa Liverpool Institute for Performing Arts para hanapin o mahanap ng mga estudyante. Ilalabas ang mga biopics simula sa April 2028. Nako, Bokmean, ito. Anong say nyo doon sa proposal ni MMDA GM Torre sa pagpapayag ng carpooling private vehicles sa EDSA busway? Sa ibang bansa, may ganyan HOV lane, high occupancy vehicle lane. Like in the US, may mga states na gano'n Pero there are some people who try to get away with it. Nagsasakay sila ng manikin
o kaya inflatable doll. Ano ba? But that's illegal, Yes. Pero some people have tried to do that and very active yung mga pulis doon na manghuli ng ganyan. So, iniispatan nila kung gumagalaw ba yung pasahero mo o hindi. Kasi sa US naman, hindi pwedeng masyadong madilim ang tint. Hindi gaya sa Pilipinas. Ako, bigyan nyo na lang sa bus. Yes, Okay na ako yan. din. Oo, kasi hirap din naman talaga ng mga nasa bus, mga commuters talaga yan na siksikan, di ba? Tsaka let's just say... sorry, sige, Jenny. sige, Miss Mia. Tsaka sana nag-usap muna silang dalawa. Sorry Sorry, pero mag-chat group muna sila, sir. Magkaiba, diba? Bago po kami mag-opinion, Siguro Hindi sila na PM eh. Chat group muna tayo, sir. Tsaka ako sa akin let's say, i-check nila yung mga passengers. I-interviewin ba nila yun isa't isa? Hindi ba magbi-build up pa yun ng traffic? So, tama din. Mahirap. Sabi nga nila, may tint yung mga kotse, so paano din? Diba? Kakatatin mo isa-isa, di ba? Diba? So, Sino ka? Sino siya? Friend mo siya? background check muna. Ay, matagal. But I do get the point. The point is, that lane should be for vehicles with a lot more people than just two. Our problem in the Philippines kasi is ang daming mga sasakyan na isa lang yung pasahero. Yung driver pa yun. Correct. So, Ako pala to. Susunod, lalaki si Isabela ginilita ng umunoy gumahasa sa kanya. Si Batman may pinaglalaban kontra Samara sa pag-aresto at pagpatay sa mga immigrants sa Amerika. At singer Gwen Dorado, pangarap na kumanta ng K-drama OST. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sumiklab ang grass fire sa bahagi ng Taal Volcano Island sa Batangas ngayong gabi. Kita ang lawak ng apoy sa isla. Wala namang napaulat na nasaktan. Inaapula pa rin ang apoy hanggang sa mga oras na ito. Inaalam na ang sanhi niyan. Sa ngayon, nanatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Sumuko na ang suspect sa pagpatay sa umunay ng gahasa sa kanya sa Santo Tomas, Isabela. Umamin ng 27 anyos sa salarin na ginilitan niya ang biktima. 3 beses raw kasi siyang hinalay nito. Linggo na makita sa bakanteng lote ang bangkay ng 43 anyos na lalaki. Sinampanan ng kasong homicide ang suspect. Literal na bahala na si Batman at hindi Gotham ang pinagalaban kundi buong Amerika. What the f*** are we doing here? And if you do not act, you're not just cowards, you are traitors. I'm not begging you, I'm demanding that you act with some semblance of a spine. Do something! Hinarap ng lalaking naka-Batman costume ang mga tauhan ng City Council sa California. Doon hinamon niya mga opisyal. Iginiit niyang huwag makipag-cooperate ang lungsod sa US Immigration and Customs Enforcement o ICE. Ayon kay Batman, quote-unquote Batman, ang katahimikan ng mga lider ay parang pagtanggal ng kapa. Walang tapang at walang aksyon. Umiinit ang issue matapos batikusin ng ICE at Border Patrol kaugnay ng mga insidente ng pamaril at pagpatay sa Minnesota kontra sa mga immigrant. Abangan! Kambal na nasa magkabilang bahagi ng mundo ginamit ang portal para magkita at ipagdiwang ang kanilang kaarawan. At Pinay singer na si Gwen Dorado sumisikat ngayon sa South Korea. Pangarap daw niya makakanta ng OST ng isang K-drama. Bakit kailan ng boses si Batman? Dapat hindi kailan ng boses si Batman eh. I'm Batman. Tuloy-tuloy Batman. Ito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
one-on-one interview ng News 5 ang Pinay singer sa South Korea na si Gwen Dorado. Minsan na raw niyang naisip na isuko ang pangarap pero lumaban pa rin at ngayon ay sumakses. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori, exclusive. Saka napaka-awkward naman eh. Parang kailan lang nang mamangha ang Asia's Got Talent stage sa kanya. Fast forward to almost 10 years later, ito na siya, si Gwen Dorado. Sikat dito sa South Korea with that voice. Kaya naman binisita siya ng News 5 para kamustahin na ang kanyang buhay matapos mag-second runner-up sa isa sa top-rated at most sought-after show na Sing Again 4. What has changed? Wow, a lot has changed in a span of 10 years. As in, grabe po training and in a span of 6 months dahil nga sa Sing Again, ang dami pong nangyari and pati yung Korean ko, it really talagang nag-improve. Pero paano nga nagsimula ang pakikipagsapalaran niya rito sa South Korea? Because of my song, Why Do We Love, sinulat ko po nun during COVID-19. Pero after nun, it went viral sa TikTok. So, dahil doon, may naka-discover po sa akin na entertainment here in Korea. And they DM'd me saying na we want to get you as an artist. No! So yeah, at Sila first, Alex na yun? Yeah. Nakikita rin daw ni Gwen ang sarili niya na kumakanta ng soundtracks ng mga K-drama. At isa raw yun sa mga goal niya sa kanyang karera rito. Nagpasample nga siya ng una niyang natutunan na K-drama song, ang You're My Garden mula sa paborito niyang K-drama na strong woman Do Bong Soon. 이렇게 love you, love you, love you, 사랑해. 2 years ago, nang magsimula ang journey niya rito at sumama sa AO Entertainment. At may mga moments na muntika na raw siyang sumuko. Pero buti na lang at tinuloy niya ang pangarap. Nakapag-donate pa siya ng 3 million won o higit 120,000 pesos sa isang local charity for the aged dito. Mensahe niya sa kanyang fans. I also want to say to the fans, sa Filipino fans po, thank you so much sa inyong suporta. Hindi ko po makakaya to without you. I mean, the views sa YouTube, sa Facebook, everything, dahil po sa inyo yon. And I wouldn't be here without all of you guys. Abangan din dahil we'll surely see more of Gwen dahil this summer, magkakaroon lang naman siya ng show sa Netflix. Mula Seoul, South Korea, nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy weekend, mga kapatid! At para sa ating pabawang pampa-good night, kahit nasa magkabilang bahagi ng mundo, nagawa ng kambal na ating i-feature na mag-celebrate ng birthday. Nakita sila sa tulong ng pinapasyalang portal sa BGC sa Taguig. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nasa Ireland si Chris, habang nasa Pilipinas naman ang twin niyang si Evan. Nag-meet sila ng 6 p.m. oras sa Ireland at 2 p.m. naman ang oras ni Evan sa Pilipinas. May bit-bit pa silang cake at kumanta ng happy birthday song kahit na hindi sila magkarinigan sa portal. Ang kanilang wish, muling makapag-celebrate ng birthday ng magkakasama. Wow. Happy birthday. Ang cute naman. Kaso akala ko talaga yung portal na yung tipong iaabot niya yung cake tapos lilitaw dun sa kabila yung cake. Yung portal. Kasi mukhang video call. Na malaki lang, sir, no? Ito rin yung video call actually. O, di ba? Naisip ko rin na. Natuloy ako masabi kasi may isip ko rin kayo na hindi nag-video call. Anyway. Pero hindi Mas lang cute sila kasi. may birthday ngayon, ha? Sino? Sir Ay, Tony! ang ating masipag at magarbo at masigasig at Sobrang sipag lagi po kami. Sobrang sipag lagi tayong OT. Doon tayo sa birthday, Tony. Mr. Suave ng Friday Night Tonight, si Mr. Tony Castletorp. Happy birthday! Happy birthday, sir. Tony, ngayon na senior citizen ka na, sana mali.
Kumagsalita Kasama yung senior. At least pa 20% naman Baka siya. namumula tayo niyan. Mas goodbye na tayo. Baka Pang-OT na naman tayo. Ready tayo, sabi sa inyo eh. O yan po, 45 minutos pag-imayos malaking headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes po, kami inyong kapatid sa Baltan sa Public Service. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako naman po si Adlingao, walang iwanan sa Frontline Tonight.